Hindi pa ganap na sumisilip ang araw sa abot tanaw, ngunit ramdam mo na ang bigat ng isang laban na hindi pa nagsisimula, ngunit sa loob-loob mo ay tila natalo ka na. Bago pa tumagos ang unang sinag ng liwanag sa kurtina ng iyong silid, may isang tahimik na siklong nagsimula na. Iminulat mo ang iyong mga mata at ang unang hinanap mo ay hindi ang presensya ng Diyos, kundi ang malamig na liwanag ng screen ng iyong telepono. Sa simpleng kilos na iyon, nagsisimulang unti-unting maubos ang lakas ng iyong pananampalataya, parang bakal na dahan-dahang kinakalawang bago pa man sumapit ang tanghali. Kung pakiramdam mo ang buhay Kristiyano mo ay naging serye ng mga nabigong pagtatangka na maging tapat habang ang puso mo ay nananatiling uhaw at hindi mapakali, maaaring panahon na upang suriin kung ano ang nangyayari sa unang 30 minuto ng iyong umaga. Kung nais mong maunawaan kung paano ka kinakausap ng Diyos sa gitna ng tahimik na kaguluhan ng buhay, samahan mo kami sa paglalakbay na ito ng paggising ng Espiritu. Isipin mo sandali na ang kaluluwa mo ay parang isang harding maingat na itinanim ng Diyos. Isang lupang dapat mamukadkad sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngayon isipin mo ang kabaligtaran. Sa halip na diligan, ang lupang iyon ng walang hanggang katotohanan sa pagsikat ng araw, binubuksan mo ang pinto para sa rumaragasang ingay ng mundo, mga balita, opinyon, problema ng ibang tao, at walang tigil na pagkabalisa ng mundong walang tunay na kapayapaan. Kapag hinawakan mo ang telepono bago ka man lamang manalangin o lumuhod sa Diyos, para mo nang ibinigay ang susi ng iyong isipan sa kahit sinong gustong pumasok. Pinapayagan mong ang mga trahedyang balita, ang paghahambing sa buhay ng iba at ang walang tigil na opinyon ng mundo ang magtakda ng tono ng iyong espiritu. Ang resulta ay hindi maiiwasan. Ang kakayahan mong marinig ang tinig ng Diyos na likas ng banayad ay natatabunan ng ingay ng libu-libong distraksyon. At kaya ang natitirang bahagi ng umaga mo ay nagiging serye ng reaksyon. Habol sa oras, habol sa gawain, habol sa obligasyon, habang may isang bakanting pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Dahan-dahang pumapasok ang konsensya. Yung pakiramdam na parang kulang ang ginagawa mo sa Diyos. Pakiramdam mo dapat ay mas nagdarasal ka, mas nagbabasa ng Biblia, mas nagiging tapat. Ngunit bago ka pa makabawi, ang ritmo ng araw ay kinain na ang oras mo. Ang routine ito ay hindi lamang simpleng problema sa pag-manage ng oras. Ito ay isang digmaan para sa iyong atensyon. Ang nangyayari sa unang 30 minuto ng iyong araw ang nagtatakda kung sino ang maghahari sa buong araw mo. Kung ang unang iniisip mo ay kung ano ang hinihingi ng mundo mula sa iyo, ang mundo ang nagiging Panginoon ng iyong araw. Ngunit kung ang unang iniisip mo ay kung ano ang sinabi ng Diyos, siya ang nagiging gabay mo sa bawat hakbang. Ang problema ay nasanay na tayong mabuhay na parang laging nahuhuli. Parang kulang palagi ang oras. Parang ang panalangin ay isang luho na maaari nating ipagpaliban hanggang sa maging tahimik ang buhay. Ngunit ang espiritual na katotohanan ay mas matindi kaysa sa iniisip natin. Ang mga bagay ay hindi kusang tatahimik. Ang bagyo ng buhay ay hindi kusang mawawala. Ang matututuhan mo ay kung paano lumakad sa ibabaw ng tubig sa gitna ng bagyo. Kapag hindi mo pinansin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa umaga, para mong sinasabi sa Espiritu Santo na kaya mong harapin ang lahat mag-isa. Isa itong anyo ng pagmamataas na nakatago sa likod ng pagiging abala. Iniisip mo na kaya mong pamahalaan ang tukso, kasalanan at presyo ng buhay gamit lamang ang sarili mong lakas. Ngunit bago pa man sumikat ng mataas ang araw, pagod ka na, naiirita ka na, nabibigo ka na sa sarili mong kahinaan. Ilang beses mo na bang sinubukang magbasa ng isang talata sa social media habang nagmamadali, papasok sa trabaho at iniisip mong sapat na iyon para sa kaluluwa mong gutom?
Ito ang tinatawag na dieta ng kababawan. Tinuruan tayo ng modernong mundo na kumain ng fast food na espiritual. Maliliit na piraso ng aliw na nagbibigay ng ilusyon na konektado tayo sa Diyos, habang sa totoo lang ay unti-unti tayong nauubos. Ang tunay na laban ay hindi laban sa iyong boss, hindi laban sa kakulangan sa pera, at hindi laban sa kakulangan sa oras. Ang tunay na laban ay nangyayari sa lihim na silid o sa kawalan nito. Ang nangyayari sa umaga mo ay salamin ng kung ano talaga ang mahalaga sa puso mo. Kung hindi ka makapaglaan ng oras sa Diyos, maaaring sa kaibuturan ay hindi mo pa lubusang tinatanggap na ang lahat ng ginagawa mo ay walang hanggang halaga lamang kung ito ay nakaugat sa Kanya. Ang iyong araw-araw na rutina ay isang tahimik na pagpapahayag ng pananampalataya. Ngunit maaaring ang ipinapahayag nito ay hindi na ang Diyos ang pundasyon ng iyong buhay. Tingnan mo ang buhay ng mga taong ginamit ng Diyos sa Biblia. Wala silang mga notification na umaalingaw-ngaw bawat minuto, ngunit mayroon silang sariling laban-laban sa pagod at distraksyon. Marami sa kanila ay bumabangon ng madaling araw upang hanapin ang Panginoon habang tahimik pa ang mundo. Alam nila na kung hindi muna nila maririnig ang tinig ng Diyos, madali silang malilinlang ng tinig ng laman at ng mundo. Maaari mong sabihin na mas mahirap ngayon dahil sa teknolohiya. Ngunit ang totoo, hindi tayo inalipin ng teknolohiya. Ipinakita lamang nito kung gaano kahina ang ating disiplina. Ang teleponong hawak mo ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit para sa marami, ito na rin ang naging bagong idolo. Siya ang unang humihingi ng iyong atensyon. Siya ang unang kumukuha ng iyong enerhiya. At sa huli, siya ang humuhubog sa paraan ng pagtingin mo sa realidad. Sa tuwing gigising ka at titingin sa social media bago hanapin ang Diyos, para mong hinahayaan ang opinyon ng mga tao ang maghusga sa iyong buhay bago pa man marinig ang tinig ng tanging makatarungang hukom. Ang sabotaheng ito ay hindi laging halata. Makikita ito sa pagmamadali habang nagbibihis, sa kape na iniinom ng nagmamadali, sa listahan ng gawain na agad nagdudulot ng kaba sa dibdib mo. Ang mga maliliit na kilos na ito ay nagpapataas ng tensyon sa katawan at isipan mo, kaya nahihirapan kang marinig ang banayad na tinig ng Espiritu Santo. Paano ka magkakaroon ng malinaw na spiritual na discernment sa hapon kung nagsimula ang araw mo sa pagkabalisa? Ang rutina na sumisira sa pananampalataya ay hindi binubuo ng malalaking kasalanan, kundi ng maliliit na kapabayaan. Unti-unti silang nagiging pader sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag dumating ang tukso sa kalagitnaan ng araw, galit, pride o dishonesty, wala kang espiritual na lakas upang labanan ito dahil ginugol mo na ang lahat ng iyong enerhiya sa mga walang saysay na alalahanin. May sikolohiya rin sa likod ng pagtanggi nating magbago. Ang pamilyar na rutina, kahit nakakasira, ay nagbibigay ng maling pakiramdam ng seguridad. Marami ang natatakot sa katahimikan dahil sa katahimikan sila haharap sa katotohanan tungkol sa kanilang sarili. Mas madaling mag-scroll, mas madaling manood ng video, mas madaling magtago sa ingay kaysa makinig sa sariling konsensya. Ngunit ang kawalan ng laman na nararamdaman mo sa kalagitnaan ng araw ay patunay na hindi ka nilikha upang mabuhay sa ganitong paraan. Nilikha ka para sa presensya ng Diyos. Nilikha ka upang makaranas ng katiyakan kung sino ka sa Kanya. Ang pag-iwas sa Diyos sa umaga ay kadalasang nagtatapos sa pagod at pagkadismaya sa gabi. Ngunit tandaan mo ito, bawat bagong araw ay pagkakataon upang magsimula muli. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang paghingi ng tawad, ito ay pagbabago ng direksyon. Ito ay desisyon na bukas. Ang unang liwanag na makikita ng iyong mga mata ay hindi ang screen ng telepono, kundi ang presensya ng Diyos. Hindi ito tungkol sa bagong batas o relihiyosong obligasyon.
Ito ay tungkol sa espiritual na kaligtasan. Ang isang sundalo na papasok sa digmaan nang hindi sinusuri ang kanyang sandata at hindi nakikinig sa utos ng kanyang commander ay siguradong babagsak. Nasa digmaan ka rin at ang iyong umaga ang oras upang isuot ang iyong espiritual na baluti. Ang pananampalatayang hindi pinapakain araw-araw sa katahimikan ng presensya ng Diyos ay unti-unting nabubulok. Nagiging koleksyon lamang ito ng mga ideya at doktrina, parang kalasag na kinakalawang. Ramdam mo ba ang bigat nito? Yung pakiramdam na ang pagiging Kristiyano ay parang obligasyon na lang. Iyan ang sintomas ng pusong nawalan ng unang pag-ibig. Kapag inuuna mo ang Diyos, ang mga bagay na dati mong itinuturing na sakripisyo ay nagiging kagalakan. Ang pagsunod ay hindi na mabigat. Nagiging natural ito para sa pusong napuno ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit mangyayari lamang ito kung ibibigay mo sa Kanya ang unang bahagi ng iyong araw. Hindi ang tira, hindi ang natitirang oras, kundi ang pinakamaganda. Ang taong nagsisimula ng araw sa presensya ng Diyos ay may ibang pananaw sa buhay. Kahit magulo ang mundo, alam niyang ang kanyang buhay ay nakatago kay Kristo. Hindi siya madaling matitinag ng insulto, inggit o takot. Mayroon siyang matibay na sentro. Ngunit ang taong nabubuhay sa kababawan ay parang dayami na tinatangay ng hangin. Hindi ito sermon tungkol sa disiplina lamang. Ang disiplina na walang espiritu ay nagiging legalismo. Ang paanyaya rito ay isang imbitasyon, isang paanyaya na kilalanin ang iyong espiritual na pangangailangan. Kung hirap kang maglaan ng 10 minuto sa panalangin, aminin mo ito sa Diyos. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko alam kung paano ka hanapin. Madali akong madistract. Tulungan mo ako. Ang ganitong katapatan ang simula ng tunay na pagbabago. Kung alam mong ang unang oras ng iyong umaga ang magtatakda ng iyong kinabukasan, hindi mo ito sasayangin. Hahanapin mo ang Diyos na parang taong nauuhaw sa disyerto dahil ang totoo, ang iyong kinabukasan ay mas nakasalalay sa iyong lihim na buhay sa Diyos kaysa sa anumang imahe na ipinapakita mo sa ibang tao. Maraming Kristiyano ang mukhang banal sa labas, ngunit pagod sa loob. Gusto nilang maranasan ang isang tunay na relasyon sa Diyos, ngunit hindi nila alam kung saan magsisimula. Ang sagot ay simple ngunit mahirap. Magsimula sa pagtalikod sa sarili sa umaga. Mamatay sa pagnanais na tingnan ang ginagawa ng iba. Mamatay sa pagnanais ng agarang kasiyahan. Isipin mo ang kalayaan ng isang araw na nagsimula sa presensya ng makapangyarihang Diyos. Kapag lumabas ka ng iyong silid, nandoon pa rin ang mga problema. Ngunit hindi na sila ang may kontrol sa iyo. Nakikita mo sila sa perspektibo ng isang taong nakakaalam na ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang hadlang. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay unti-unting lumalago sa iyong buhay. Hindi ito mangyayari sa isang araw, ngunit mangyayari ito sa taong nagdesisyon na ang unang bahagi ng kanyang araw ay pagmamay-ari ng Diyos. Darating ang panahon na mapapansin ng mga tao sa paligid mo na may kakaiba sa iyo. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil hindi ka na kumikilos mula sa pagod ng sarili mong lakas, kundi mula sa isang bukal na hindi nauubos. Ano ang mawawala sa iyo kung susubukan mo ito? Ang mawawala lamang ay ang ingay na matagal nang kumukuha ng iyong kapayapaan. Ngunit ang kapalit ay isang relasyon sa Diyos na magpapanumbalik ng iyong pananampalataya. Habang tinatapos natin ang pagninilay na ito, nais kitang hamunin. Kung nararamdaman mong kailangan mong baguhin ang iyong umaga upang maibalik ang iyong lakad kasama ang Diyos, huwag mong hayaang maging isa lamang itong video na napakinggan mo. Gumawa ka ng desisyon ngayon. Isulat mo sa mga komento ang isang simpleng pangako.
pipiliin kong unahin ng Diyos. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyo, isang marka ng bagong simula. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong alam mong dumadaan sa parehong laban. At tandaan mo ito, ang bawat pagsikat ng araw ay paanyaya ng Diyos para sa isang bagong pagkakataon ng pakikipag-ugnayan sa Kanya. Huwag mong sayangin ang umagang ibinibigay niya. Lumapit ka sa Kanya dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago ng buhay.